Hello, ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL, at welcome po sa Punto ni Abe. So mga Abe, bago natin bigyan ng editorial o Punto ni Abe ang ating nakaraang experience sa Love Kim Pao North America Edition o North America Tour na ang last leg po ay dito sa Toronto. Nais ko munang pasalamatan si Ma'am Rosalie Escanio ng TFC dito sa Toronto na siyang nagbigay sa atin ng pagkakataon para ma-cover po ito. Ito po, maraming salamat po Ma'am Rosalie sa uulitin po. At sa pagdala dito ng Kim Pao. At syempre, papasalamat tayo kay Kim Chu at kay Paul Abilino dahil pinakilig nyo kahit ilang sandali ang mga mamamayan dito sa Toronto. Hindi lamang yan, yung mga nanonood po online ay talagang nabigyan nyo ng kilig at masasabing masarap magmahal. Okay, kung totoo man yan sa totoong buhay, good luck sa inyo. At kahit naman ito sa screen lang, kayo na pong bahala dyan. Hindi ako para manghusga dito. Pero, bago ko umpisahan, nagpapasalamat din ako sa following nila at sa kanilang fan base, no? Dahil tumaas po ang ating subscribers dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po at significantly tumaas po ang ating following sa ating Facebook fan page na Kuya JDL. Thank you so much. At eto na po ang ating take sa Love Kim Pao Toronto Edition. Panoorin po ninyo. May dumating na naman sa Toronto. Hindi snowstorm, hindi rin bagong tax. Yan ay ang Love Kim Pao North America Tour. Welcome to Toronto, Kim Pao! Yay! At ang last leg ay dito sa Toronto. At gaya ng lahat, makasaysayang pangyayari ito sa Pilipino abroad. Nagsimula ito sa GC. Guys, may ticket ka na ba? VIP ka ba? May meet and greet ba? Pwede bang installment? At sa isang iglap, ang mga Pilipinong ilang buwan nang hindi nagre-reply sa utang, biglang naging financial analyst ng entertainment industry. Ang presyo ng ticket, pinag-uusapan na parang housing market sa Toronto. Sulit ba ang platinum? May libreng yakap ba yan? Kasama ba doon ang eye-to-eye contact? At syempre, kumpleto ba ang diaspora package? May tita rin na hindi kilala ang Kim Pao pero bumili ng ticket dahil support local daw. May kuya naman nagsasabing, hindi ako fan ha? Pero ang totoo, siya ang unang nakapila sa airport. At may content creator na 3 araw nang gumagawa ng title vlog na Kim Pao in Toronto, umiiyak ang mga fans. Ang nakakabilib sa mga Filipino abroad ay kaya nating gawing pista kahit na anong venue, kahit pa ang casino sa Pickering. Nagiging mini Araneta pagdating sa artista. At sa gabing iyon muling napatunayan ang tunay na national sport ng mga Pilipino ay hindi basketball kundi ang kilig. Kahit pagod na sa trabaho, kahit may ship pa kinabukasan ng alas 5, lalaban tayo para sa isang selfie na malabo dahil sa nanginginig na kamay. At sa bansang iniwan natin, maraming bagay ang mahal. Pero sa bansang nilipatan natin, gaya ng Canada, mas mahal pala ang VIP seating. At habang kumakanta ang Kim Pao sa entablado, may isang OFW sa likod na napapaisip. Ganito pala ang feeling ng umuwi ng Pilipinas kahit hindi ka talaga umuwi. At sa gitna ng lahat ng ito, makikita mo ang kakaibang talento ng mga Pilipino. Ang gawing survival mechanism ang aliwan. Dahil sa bansang malamig, mahal ang renta at mas mahal ang therapy, minsan ang pinakamurang lunas ay collective delusion. Ang maniwala kahit 3 oras lang na ang buhay ay parang soundtrack, confetti at fan chat. At paglabas ng venue, balik ulit tayo sa realidad. Balik sa TTC, balik sa ship, balik sa inbox ng manager na may subject na just following up. Pero ngayong gabi, sapat na muna ang ilusyon na minsan kahit malayo ka sa Pilipinas, kaya mo ring marinig ang ingay nito sa sigawan ng fans, sa amoy ng lechon sa labi, at sa komunidad na kahit watak-watak sa probinsya, politika, group chat issue, nagkakaisa pa rin kapag may artista, lalo na ang Kim Pao. Maraming salamat sa inyo, Kim Pao. Best regards, Kuya JDL. Thank you! Ayan po ang aking ginawang satire take sa ating Love Kim Pao North America Toronto Edition. At syempre, bago po tayo magpaalam, nais ko po munang i-shout out ang mga sumusunod, no? Si Rowena Mercado Pagyo, no?
Pagyaw, no? Sana na-pronounce ko ng tama. Sabi niya, nanonood daw siya sa aking YouTube channel. So, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at inyong pagtitiwala. Pati sa Facebook nandun siya. So, bago ko makalimutan, inuna natin siya. At hindi natin makakalimutan Sir Fred Cusino, Fred Oriel, na lagi natin nakakasama sa ganitong event. Nais ko pong i-shout out si Ma'am Jennifer Uy, si Ron Angeles ng Toronto. Thank you po. At ang Pinoy Vibes Toronto, na si DJ Ryan at si Coco Martini. Maraming salamat po. Special thanks po pala kay Von Canton na nagpakape nung bago magsimula yung event. Maraming salamat, Sir Von. Makita tayo sa event nyo. Abangan nyo po yung mga events ni Sir Von Canton this coming summer, ang Pinoy Fiesta Extravaganza. Kasama dyan sila Sir Philip. Thank you rin po. No? So, yun lamang po mga abe. So bilang panghuli, ito po yung napansin ko nung sumundo kami sa airport, no? Ito lang, konti lang naman, no? Sana wag niyo masamain. Okay, so kay Kim Chu, sobrang wala akong masabi, sobrang bait, no? At kakaiba eh. Iba nararamdaman mo, no? Kapag marami ka na nakikitang tao, nakakikilalang tao, mapa-artista o mapa-hindi, mararamdaman mo yung sincerity. And siguro lang, yung mga nagsasabi na si Paulo Abilino suplado daw, siguro bigyan natin ng kakaibang kahulugan yan dahil hindi lahat ng artista ay good in public, no? May mga awkward, no? Marami na ako na-meet na ganyang artista, no? Halimbawa yung nasa Twilight, si Kristen Stewart, no? Hindi siya mas plada, tahimik lang siya, awkward lang siya. Basta bigyan nyo lang sila ng private space na magkakaintindihan kayo. Anyway, the airport is not a place for fans mostly, pero dahil sa laki ng following, no, syempre, nagkakagulo pa minsan-minsan. Pero talaga, Sir Paulo, sayang yung picture namin, no? Kasi nakamask ka. But anyway, that's your preference kasi syempre, pinoprotektahan din natin yung ating mga sarili para makapagbigay pa tayo ng mas positibong experience sa ating mga fans, okay? So, yun lamang po, no, ang napansin ko. Pero definitely, Kim Pao is one of the best tandem na nakita ko sa Filipino cinema, no? Hindi ko pa nasusubukan yung iba kasi syempre nandito ako sa Toronto, pero ang huli ko nasubukan dito at na-experience yung Cut Den, no, na maganda rin yung experience natin diyan, no? Pero yun lamang po yung mga uulinigan natin sa ating mga nakasama sa pagpapanood ng Kim Pao, lalo dito sa Toronto. So hindi naman, yun lang po ang napansin ko, no? Yung pagmamas niya at masyado siyang tahimik. Okay? But all in all, best experience, Sir Paulo and Kim, Ma'am Kim, thank you so much. And keep up the good work and more power sa mga sumusuporta sa kanila. Huwag kayong magsasawa at patuloy niyong suportahan ang mga pelikulang Pilipino at mga palabas ng Pilipino dahil yan ang bumubuhay at nagpapatingkad ng ating kultura. Mula po dito sa Toronto, ito po ang Punto ni Abe at ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. Maraming salamat po. Bye-bye!